Isa tong content na to sa mga inaabangan ng iba or inaantay ng iba. Yung mga chassis din na nagkakaproblema. No, merong nagka-crack, merong napuputol. Katunayan na version 1 to. Ayan, kulay white yung ano natin. So ito na mga tol, natanggal na natin yung chassis, no, ay yung fairings pala. So ito na chassis na nakikita natin. Ayan, madumi. May mga part na may kalawang. Ito yung unang-unang nakita ko na post na may nagkaroon ng basag yung fairings niya. So dito sa may part na to. And then sunod naman mga tol is yung dito nga. So dito sa part na to. And then ito yung pinakang last na nakita ko na nagpost din na naputulan siya ng chassis. Yung dito. Ito. Kalawang lang pero wala namang mga biyak. No? Okay. Okay na tayo. Goods. What is up mga tol? Welcome back sa ating channel and welcome sa panibago nating video. At alam ko na isa tong content na to sa mga inaabangan ng iba or inaantay ng iba na still nagdadalawang isip pa rin kumuha ng Rosy Flash 150X. Kasi may mga nagpo-post sa social media na yung mga chassis din na nagkakaproblema. No, merong nagka-crack, merong napuputol, basta marami ako nakikita sa group ng Rosy Flash. No, na mayroon mga nagpo-post ng ganun. So ngayon, itong video na to is ipapakita ko sa inyo yung since tapos na tayo sa mga unang review ko nung nag 1 year to, no. So tapos na tayo sa appearance review, sa looks review, sa performance review. So tapos na tayo dyan. Ito na lang yung hindi ko nagagawa mga tol is yung chassis review. So ngayon, ang gagawin natin is titingnan natin, kakalasin natin lahat ng pairings na to. Then titingnan natin sa loob ng isang taon may gitna kasi nung October ito nag 1 year. So ano na ngayon, January na 2026. So 1 year mahigit. So titingnan natin kung ano yung status ng chassis ng motor natin na to, na Rosy Flash 150X V1, no. So meron na kasing nilabas na Rosy Flash 150X na V2 at V3, may V4 na nga eh. Pero ito yung kauna-unahang model ng Rosy Flash 150X na version 1, no. Yung sinasabi nilang marami daw issue. Katunayan na version 1 to. Ayan, kulay white yung ano natin, speedometer plate. And then walang nakalagay na Rosy dito. Sa ano kasi meron dito nakalagay na Rosy, tsaka dito. Dito ba yun o dito? Basta may nakalagay yun dito kabilaan na Rosy. So ito wala. Ibig sabihin version 1 yan. Tapos yung dito, version 1 to. Wala pang malaking spacer dito. Tapos yung auto sensor socket natin wala pa siya bracket. So sa version to kasi may bracket na yun eh dito. So ito wala pa. And then check natin yung odo para talagang katunayan na version 1 siya. 17,381. So mayroong mga mayroong mga nagpo 40 plus pataas na or 30k pataas. Odo may 60k na nga eh yung founder namin sa group. So 60k na yun. Ito naman mga tol, kakalasin ko muna tong fairing. So hindi ko na ipapakita sa inyo kasi haba masyado. Meron na akong video na paano magkalas ng fairing. So lalagay ko na dito sa taas. Panoorin nyo na lang. And then ayun, simulan natin. So ito na mga tol, natanggal na natin yung chassis, no, ay yung fairings pala. So ito na chassis na nakikita natin. So hindi ko na lang tinanggal yung sa part na dito kasi kita naman yung kita naman dito. Ayan, kita naman siya. So ngayon, ito na lahat. Mapapansin nyo medyo madumi kasi kailan ko lang last na nabuksan to na backlash yung fairings. Yung naggawa ko ng content yung paano tanggalin yung fairings niyang buo, no? So ito hindi na natin tatanggalin kasi parang hindi na ako magtanggal ng sahat dito. Baka kasi maputol. Ayan, pinatong ko na lang siya. Hindi naman yan mauulog. Ito na siya. Walk around muna natin yung chassis niya. Ayan, madumi. May mga part na may kalawang, no? Pero ito yung unang-unang nakita ko na post na may nagkaroon ng basag yung fairings niya. So dito sa may part na to. Ito. So ito kung mapapansin natin, wala naman siyang basag. Ayan. Wala, diba? So anong nangyari no, nagcrack yung kanya from dito, ayan. Pupunta dito, tumawid, kabilaan 'yon. No? So naka top box kasi siya.
ang alam ko, no, ang pagkakalam ko, naka-top box siya. And siguro yung mga kinakarga dun sa motor niya is mabibigat, kaya hindi kinaya ng part na to ng chassis, kasi nga manipis lang nga naman yan, no. Tapos kung mabigat yung ikakarga dun sa box mo, so mapupersa talaga siya, magkakaroon talaga ng crack. Since tayo ang pinakamabigat lang na nakarga natin dun sa box natin is parang mga 15 kilos yata, ganun yun. Pag ganun kaya pa yun, mga 15 kilos. Pero kung lalagpas ka na ng 15, let's say mga 17 pataas, so medyo delicate na yun sa sa chassis natin. Syempre dun sa sa bracket, no. Kung hindi naman ganun ka heavy duty yung bracket nyo, huwag kayo magkakarga ng ganun kabigat. So medyo delikado rin yun para sa mga bracket natin. At syempre chassis natin, no. Tingnan nyo to, wala naman siyang crack. Wala yan, madumi lang siya. Although may mga part na may kalawang, pero part naman yan ng pagiging luma or ng paluma. Ayan, may mga kalawang siya, no. Yun, ito yung ating unang nakitang sira sa online na nagpost. So tayo safe naman. And then sunod naman mga tol is yung dito nga. So dito sa part na to, wait lang, ilawan ko lang. Ayan. So dito mga tol, meron din nag-post sa online. Kita ko rin yun eh. So kung kaya kong hanapin lahat ng post, isama ko rito sa video, no? So dito, nagka-crack yung kanya rito. From dito, pupunta doon sa taas. So ito, wala naman. Kitang-kita naman, di ba? Wala doon, no? Kasi kung may crack yan mga tol, magkukulay kalawang yan. Magkakaroon yan ng parang line na may kalawang, no? Yun yung indication na mayroong biak dyan sa may loob. So since ito safe naman to, wala yan. Pati dito, meron din nag-post dito, yung dito sa banda rito, putol yan dito, biyak niya dito. So since yung sa atin na version 1, ayan, wala naman. Mapapansin nyo, wala namang kalawang, madumi lang. And then dito tayo sa kabila, ayan, kabilaan, wala naman. Ayan, kitang kita naman siguro. Ayan. Din dito. Ayan, diba? Walang biak yung dito. Walang crack. No? So wala, safe yung ating chassis. No, kasi yan yung nakita ko na pinakamarami naging issue, yung mga nagka-crack dito. Then isa-isahin natin. May mga dugtungan niya. So ito wala. Wala rin, wala dito, wala rin yan, no. Ayan, safe. And then ito yung pinakang last na nakita ko na nagpost din na naputulan siya ng chassis. Yung dito, saan ba yan? Dito nabasag to, na crack, no. Ewan ko kung ba't nagkaganon yung unit nya, pero itong chassis natin wala ka makikita na kahit anong crack, kahit anong biak, wala. May kalawang lang. Paulit-ulit ako sa kalawang yun, no? Ayan, may mapapansin nyo, wala, no. Then check natin sa kabila, wala rin. Ewan ko kung ba't nagkaganon yung unit ni Idol na nagkaroon ng crack yung dito. Kaya ang nangyari nun, naputol yung motor nya, gumanon, tapos naraglag yung makina. Yun yung alam ko na, yung alam nangyayari dun eh. Nakita ko yun eh sa online. Ewan ko kung AI yun o pa-trending lang yung iba. Pero ito kasi wala naman ako nakikitang crack. Ayun, yan, check natin dito. Ayan, yung ko nga pala mga tol, yung saksakan ng scanner ko, nilipat ko na dito sa ibabaw para kung may check engine man, puan na lang yung iaangat ko, hindi na ako magbubukas dito. Dati kasi nandito yan, di ba? Nandito. So, nilipat ko siya dito. Dinugtungan ko lang para umabot. Kinonvert ko lang. So balik tayo sa chassis. Ito sa ilalim, ito may mga kalawang na part. Galing dito, ayan o. Siguro pag naghuhugas ako ng motor, bumabagsak yan dito. Kaya, ayan, dudumi. And then dito sa ilalim, okay naman, wala namang crack. Ayan, safe.
Kasi syempre, make sure ko din na safe yung bawat biyahe ko. Dahil malayo nga tong pinagbabiyahan ko dito sa motor na to. Kaya gusto ko rin makita kung talaga bang 100% safe ako dito pagkadating sa biyahe. Ayan, wala naman. Goods. Although may mga kalawang na konti, pero hindi pa naman yan ganun kalala. Na. Red. Ayun. Yan yung aking chassis. Ayun yung mga kalawang na part. Ito, yan. Kalawang lang, pero wala namang mga biak. No? Okay na tayo. Goods. So yun mga tol, yan yung status ng aking chassis. So para dun sa mga mako-confuse, wala pong daya yan. So ngayon ko na lang ulit nabuksan yung chassis ko mula na nag-tutorial ako nung how to remove the fairings, yung paano tanggalin lahat ng fairings. Yun yung pinaka-last na check ko or nakita ko yung kabuuan ng chassis ko. And ngayon na lang ulit yung sunod, kaya wala pong daya yan. Wala pa akong wini-welding dyan na kahit ano or pinipinturahan, nire-repaint. As is po yan. Yan po yung chassis na since nakuha ko sa sa kasa, no? Wala tayong binago. So doon sa mga nagkakaroon ng problema, hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro kung maka-encounter kayo ng ganun, dalhin nyo agad sa kasa kung nasa warranty pa, or mas maganda ay pagawa nyo agad para mas safe kayo. Sa mga nakaka-experience doon, hindi ko lang alam kung paano sila mag-drive, or baka isa sa mga factor niyan is yung kalsada. Siguro madalas silang dumaan sa mga lubak na talagang matindi yung lubak, hindi sila nagme-minor, or doon sa mga lugar na malalapit sa tabing dagat, no? Isa yan sa dahilan sa nagpapaluma agad yung chassis natin, kasi yung hangin dyan, so may halong mist ng tubig dagat. Alam naman natin ang tubig alat ay mabilis makapagkalawang yan sa mga bakal. Kaya isa yan sa tingin ko sa mga madaling kalawangin or mag-crack yung fairings. Pero importante pa rin mga tol, regular check-up. Siguro monthly check nyo yung fairings nyo, yung mga part na yon na tinuro ko, kasi yun yung mga nagkaroon talaga ng issue ng mga nakita ko online. Hindi ko sila nakita personally, pero nakita ko sa online mga nagpo-post. So doon yung mga kadalasang naging issue ng chassis nila, no, na nagkakalawang at nagka-crack. So since ito sa atin wala, so thankful tayo dahil nabigyan tayo ng gantong unit na wala naging problema sa chassis. So hopefully tuloy-tuloy ito na wala maging problema para safe yung maging biyahe ko. Kung nakapagbigay ako ng konting idea sa inyo mga tol, at kung nagustuhan nyo tong video na to, baka pwedeng paiwan na lang ng like. And then kung di ka pa nakasubscribe, baka gusto mo mag-subscribe sa channel ko and hit mo yung notification bell para updated ko sa mga ina-upload ko about dito sa motor natin na si Flash 150X. Marami pa tayong i-upload mga tol, so abang-abang lang. So hanggang dito na lang. Ride safe sa ating lahat. Peace out.